And Exodus chapter 32 at hayaan nyo pong basahin ko na lamang ang talatang ito. No? Exodus chapter 32 verse number 1. Sabi po ng talata, "And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him." So tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito at muli kaming dadako sa pakikinig ng iyong mga salita. Dahil gaya nga ng sinabi ng iyong salita mismo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay kami, kundi sa salita mo. Kaya kung ang aming katawang pisikal ay nangangailangan ng pagkain, higit din po ang aming spiritual na pangangatawan ay nangangailangan din ng spiritual na pagkain. Itong gawain na to ay ayaw ng kaaway. At ang aming laman ay mahina. Kaya nga, sabi rin ni Christ, "The spirit indeed is willing, but our flesh is weak." Bigyan nyo kami ng strength, Lord, na kahit na may pagod kami o maaring puyat ang ilan sa amin, ay magkaroon pa rin kaming nanlakas para pakinggan at amin pong i-meditate ang iyong mga salita, apply namin sa amin pong buhay. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, hindi po ako ang makita. Si Jesus Christ lamang ang mabigyan ng glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang atin pong pag-aaral ngayong hapon na ito ay the essence of self-idolatry. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang Book of Exodus, no, ito po yung makikita natin dun sa unang mga chapters pa lamang, chapters 1 and 2, ay nakita natin na kung paano ang mga Israelita, in fact, connected pa pala ito sa Genesis. Kung maalala nyo itong si Joseph at ang 12 tribes ng Israel, ang kanyang mga kapatid, sila ng family niya, no, si Abraham, Jacob, ay nagpunta po sila doon sa Ehipto. Dahil nga po nagkaroon ng tinatawag na tagutom, no, sa known world ng mga panahon na yon. Kaya pinagpala po ng Diyos ang Ehipto dahil nga po kay Joseph, ginamit siyang instrument, so napunta po sila ng Egypt. And dumami ng dumami sila, pinagpala po ang mga Israelita po doon at dumating ang panahon na may sumibol na bagong paraon na hindi niya kilala itong si Joseph. At dito po ay pinahirapan niya ang mga Israelita na nasa Ehipto. Kaya nga makikita natin sa mga unang chapters ng Book of Exodus na ang mga Israelita ay umiiyak at nananalangin po sa ating Panginoon na sila po ay iligtas ng Diyos. And lo and behold, dahil ang Diyos natin ay may tenga, napapakinggan niya ang mga lumalapit sa Kanya, ay nagpadala po siya ng deliverer, pinadala niya itong si Moses para ang kanyang bayan ay makalabas po doon sa Ehipto. In fact, kung titiyan pa natin yung mga iba pang bahagi ng kasaysayan, before Genesis 32, makikita natin ang daming mga pinakitang kamanghamanghang gawa ang Diyos sa mga Israelita na talagang ang laki ng pasasalamat po nila. Tingnan natin yung ilan po dyan. Next slide. Makikita natin in Exodus chapter 7 hanggang chapter 10, nandiyan po yung account na tinatawag na the 10 plagues. At itong 10 plagues na ito, hindi lang ito basta-basta nagpadala ang Diyos ng salot. In fact, maraming mga commentator ang naniniwala na ito ay hamon ito ay challenge between Jehovah and the 10 major gods of the Egyptians. Nagkaroon ng contest. At lahat po ng mga plagues na yan ay may kinalaman doon sa 10 major gods na alam naman natin, wala silang sinabi sa God ng Israel. So sa tindi ng mga plagues po na yan, kitang-kita natin yung kapangyarihan ng Diyos, nagtagumpay, of course, ang atin pong Panginoon. Then, hindi po nagtapos dyan ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kung titignan natin, next slide, sa Exodus chapter 14, kung titignan natin sa 21 at 31, ito naman po yung eksena na kung saan miraculously nakatawid po ang Israelita doon po sa Red Sea na kumbaga imposible. Paano nangyari yan? Na ang dagat, ang Red Sea ay nahati po ito, naging dry pa yung ground, at sila po ay nakatawid po doon. At hindi lang yan,
Sumunod naman itong mga armies ni Pharaoh. At alam nyo nangyari sa kwento, nung sumunod sila, dyan din po sila napahamak sa lugar po na yan. Sapagkat kitang-kita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung paano niyang iningatan at ginawa yung kanyang pangako sa bayan ng Israel. Hindi lang po natapos dyan ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. In fact, in Exodus chapter 16, ito na po yung eksena, nakatawid na sila doon sa Red Sea. Aba, angal time na. Angal na sila. Ano ba yan? Papira naman tong si Moses. Dinala-dala tayo dito. Wala man lang tayong pagkain. No? Anong kakainin natin dito? Mamamatay ba tayo dito sa wilderness? Aba, galing ng Panginoon. Okay? Nagkaroon ng manna from heaven. Di ba pag sinabing manna, ano ito? Yan ang pinakaliteral na salin. Ano ito? Kasi kakaiba. Libreng pagkain galing sa langit. Alam niyo tayo may salitang libre. No, wala nang sasarap pa sa libre. At hindi lang yan, merong manna at saka may quail pa. Kaya, tamang-tama, bagamat ito po ay ilang taon nilang pinagsaluhan, pero di ba kung isipin mo, isip ka na lang ng iba-ibang putahe. Pwede sigurong pritong mana, di ba? Nilagang mana, o kaya naman ay adobong mana. Basta puro mana. Ang mahalaga, libre lahat yan. Supply lahat. Habang sila po ay naglalakbay doon sa wilderness, lahat supplied by God. Libre, mga kapatid. Kakitang-kita natin, ang buti talaga ng Panginoon sa Israel dahil hindi niya pinabayaan ng kanyang mga lingkod. Hindi lang yan, dumating ang time na pagdating sa Exodus 17, angal na naman. May mana, may quail, o saan tayo inom ng tubig? Wow na kami, wala tayong tubig. Saan tayo kukuha ng inumin? Ito na naman. Gumawa na naman si God ng milagro. Wala na namang bayad. Ang nangyari, alam natin yung story, merong water from the rock. Nung si Moses ay, kumbaga hinampas niya ito, lumabas ang water, libre, unlimited tubig. Just imagine, may libre na silang pagkain, may libre pa silang inumin. Wala silang binabayaran. Okay? Tayo minsan ay pag nakatanggap na tayo ng bill, kinakabahan na tayo eh. Pero sila wala silang binayaran. At hindi lang yan, dumating pa yung time na meron silang nakalaban. Tandaan niyo po, ang mga Israelita, noong mga panahon na yan, wala po silang military training. Hindi sila trained. Alam niyo yung background nila. Slave sila sa Ehipto. Maaring magaling sila sa construction, pero pagdating sa war, wala. Hindi sila trained. Pero, dyan sa laban na yan, in Exodus 17, verses 8 to 16, sinalakay sila ng Amalekites, at itong mga Amalekites na ito, kung tutuusin ito, actually kamag-anak ito ng mga Israelita. Dahil ang mga Amalekites ito po ay galing pa doon sa lalahi nila Edom. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, dyan sa laban na yan, kung sa karanasan lang, talagang matatalo sila dyan. Pero you know the story, habang nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila sa laban. Because in that story, ni-reveal din po ng Bible that Jehovah is their banner. Kaya nga, Jehovah Nisi. Na siya yung banner na every time na tinataas ni Moses ang kanyang kamay, ito po ay nagpapakita na tinataas nila ang pangalan ng Diyos, kaya sila nanalo sa laban na yan. Kaya dyan pa lang sa background na yan, mapapasabi na tayo, wow, ang galing talaga ng Diyos. Talagang hindi siya nagkulang. Napakadami niyang blessing na ibinigay sa Israel. At siguro kung inalagay natin yung sarili natin sa mga Israelita, maaring sabihin natin, Lord, salamat ha. Grabe, doon pa lang sa Ehipto, kung paano pinalabas mo kami doon, minamaltrato kami, pinalabas mo kami doon, niligtas mo kami, muntik na kaming habulin, pero may mga milagro kang ginawa, nakatawid kami sa Red Sea, libreng pagkain, libreng inumin, wala ka nang hahanapin pa. Pero alam niyo mga kapatid, ito nakakalungkot. Pagdating sa Exodus chapter 32, nakalimutan lahat. Ang nangyari sa kanila, sa napakaiksing, ilang inconvenience lang ang kanilang naranasan, dahil ang tagal-tagal ni Moses, nalimutan na nila lahat. Maaring habang binabasa natin ito o pinapakinggan natin, mainis tayo sa mga Israelita. Pero bantayan din natin yung mga sarili natin. Baka mamaya, hindi rin pala tayo naiiba sa kanila. Galit na galit, ano ba naman ito? Wala mga utang na loob. Alam niyo, minsan ganun din naman tayo eh. Kaya nga, di ba, minsan, sa mga simpleng mga blessing lang minsan sa paligid natin,
Ang napapansin natin hindi yung blessing eh. Kagaya niyan, marami na naman nagbigayan ng ayuda. May mga ano na naman, nagbigay sa senior, di ba? May mga taga-Pasig. O, kami, matagal na namin na rin yan, hindi kami apektado dyan eh. Wala namang nakakarating sa amin eh. Wala kaming problema, wala nakakarating eh, walang issue. Pero pansinin niyo yan, di ba? Yung mga nakatanggap ng ayuda, minsan nakakarinig kayo, pambira, hindi man lang ladies choice yung mayonnaise. Yun ang nakita. O kaya, ano ba yan? Ito lang yung binigay. Pambira naman kayo, sabi nga, di ba, 500 lang ang Noche Buena, okay na eh. Naghahanap pa kayo ng dagdag. Pero di ba, tingnan nyo to, minsan ganito ko kamakasalanan ng tao. Imbis na makita yung brighter side, na nakatanggap ng blessing, nakatanggap ng mga ayuda, ang nakita yung negative. Nakita yung pagkukulang, nakita yung brand. Hindi nakita yung blessing. Hindi nagsabi, Lord, salamat. Hindi nakita yun. Yan ang problema sa mga Israelita. Imbis na magpasalamat, puro angal ang lumabas sa kanilang bibig. Sa sobrang dami ng ginawa ni God, sa onting ano lang yan, ilang araw lang na pag-aantay nila kay Moses, nawala lahat ng ginawa ni God para sa kanila. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, kitang-kita natin dito sa mga Israelitang ito, kaya sila dumating sa point na nagpagawa sila ng ginintoang guya, kasi sila mismo, ang tingin nila sa sarili nila, sila yung Diyos. Sila yung masusunod, yung gusto nila, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, di ba, tandaan nyo po, doon pa lang sa Exodus chapter 20, ang pinaka number 1 na batas na sinabi ni Jehovah kay Moses, ay thou shalt have no other gods before me. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pero sa mga pagkakataong ito sa Exodus chapter 32, ang hinahanap ng mga Israelita, sila yung ma-please, hindi si God yung ma-please. Na imbis na pasalamatan nila ang Diyos, na konting araw lang naman, o konting pag-aantay lang naman, dahil na-delay nga si Moses, wala na, nakalimutan nila na magpasalamat. Kasi nga, ang tinitignan nilang Diyos, ang gusto nilang ma-please, yung sarili nila. Sa tatlong bagay po, mga kapatid, na bantayan din natin ang mga sarili natin, baka mamaya ay kinakakalaban na pala natin ng Diyos. Na imbis si God ang ating sambahin, sarili natin ang sinasamba natin. Ang gusto natin, tayo ang ma-please, ang tao ang ma-please. Kaya nga ang worship is not about sight. Hindi ito yung nakikita, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Bible, di ba, sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Ang nakakapag-please kay God, yung pananampalataya. Pero nakakalungkot because in this account, in Exodus chapter 32, sabi po ng talata, and when the people saw, tapos kung dudugtong pa natin, sabi nila, make us gods. So itong mga Israelita na ito, yung kanilang kumbaga ang basis ng kanilang pananambahan sa Diyos, gusto nila yung nakikita. Gusto nila yung minahawakan. Kaya nga, when it comes to worshiping God, mga kaibigan at mga kapatid, letter A, look not to the following. Huwag nating titignan itong mga bagay na ito sa ating pananambahan sa Diyos. Number 1, majority. Hindi po basis ang nakararami, ang majority, pagdating sa pananambahan sa Diyos. Kasi dito po sa talatang binasa natin, and when the people. So people, sila, nagkampi-kampihan sila, nagtinginan sila sa bawat isa. Kaya minsan ang hirap po pag mga taong parehong mga negatibo pang nagsama-sama. Naku, nagkakahawaan yan. Diba? Kaya nga, pansinin nyo, diba? Sabi nga, ang meeting, nangyayari yan, pagtapos na yung meeting eh. Diba, magpapatawag ng meeting sa barangay. Meron ba kayo mga ilang concern? Walang magsasalita. Pero pag alis yan, saka mag-uusap-usap, ang daming mga reklamo. Nagkakahawaan ng mga spirito. Kaya yan ang nakakatakot. Pag negatibo ang iyong isip, at pag nagsama-sama kayo, at nagmarites na kayo, nagmarisol na kayo sa bawat isa, ayan na, dadami na ang rebellion. So, ang titignan ngayon natin, yung nakararami, yung majority. At dito po nakakalungkot because majority ng mga tao nakasama ni Moses, sinasamba nila by sight. Yung nakikita lang nila. Yun ang kanilang basis.
Huwag niyo kalilimutan, hindi po batayan ang nakararami para sabihin nating tama ito. Ang magandang example sa Bible, Tower of Babel. Hindi porkit sama-sama lahat ng tao, nagkaroon sila ng unity, automatically tama. Hindi po. Kaya nga, sabi po ni D.L. Moody, small numbers makes no difference to God. There is nothing small if God is in it. Ang mahalaga po, kasama natin ng Panginoon. Kahit hindi tayo sikat, kahit hindi tayo kinakilala, kahit konti lang ang naniniwala sa atin, konti lang ang samahan natin, basta mahalaga, nasa katotohanan tayo, in accordance to the Word of God, at hindi yung sinasabi ng majority. Kaya nga, huwag niyong kalilimutan, in Revelation chapter 3, verse 8, ang kilalang church dun sa 7 churches na Philadelphia, ano po ang nakita ni Jesus Christ sa kanila? Anong sabi rito? I know thy works, behold, I set before thee an open door, and no man can shut it. At ang sabi rito, for thou hast a little strength. Little strength. Kaya paniniwala po ng mga ilang commentators, ang iglesia ng Philadelphia, hindi sila ganun kadami. Hindi sila yung masasabi nating mega, ang dami. Konti lang sila compared dun sa ibang mga congregation. But, kahit sila'y konti lang, kahit mahina yung strength nila, humanly speaking, yung nakikita lang ng tao, but in the sight of God, napakalakas ng church na to, na wala siyang nakitang negatibo, mga kapatid. Pangalawa, look not to the mistakes, yung mga pagkakamali. Mga kapatid, kita natin dito sa talata, when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, alam nyo, ang nakita ng mga taong ito, ang nakita nila, yung na-delay lang si Moses. Yun na nakita nila. Hindi man lang nila naisip, bakit na-delay? Alam nyo, kung sisimulan natin sa Exodus chapter 20, yan yung nagbigay ng 10 Commandments. Kaya nga, di ba, nanood kayo ng palabas, Charlton Heston, may hawak si Moses doon, pag galing niya doon sa Mount Sinai, may hawak siyang 2 tableta. Tablet, di ba? May hawak siyang 2 tablet. Hindi yung tablet na iniisip natin ngayon. Pero alam nyo, in reality, hindi lang yun ang nangyari doon kay Moses. Maliban doon sa tablet of stones, meron pang mga blueprint ng tabernacle, ano yung mga susunod na print. Ang daming ibinigay sa kanya. Kung susundan yung Exodus 21, 22, yung mga sunod-sunod na yun, ang daming binigay na instruction ni God sa kanya ng mga iba pang gagawin. Kaya hindi nakakapagtaka na talagang tumagal si Moses kasi nga, ang daming mga pinagawa sa kanya ni God, ang daming mga binigay na instruction sa kanya ni God na related po sa pananambahan sa kanya. Nandoon yung mga detalye, anong gagawin, yung tabernacle, ano yung mga part nito, yung suot ng mga priest, etc. Ang daming binigay, sabat na law, ang daming ibinigay na instruction kay Moses. So, sa mga Israelita, ay hindi, ang nakita lang nila yung mistake. Ang nakita lang nila yung delay. Hindi nila nakita yung reason behind kung bakit na-delay si Moses. Alam nyo, kaya nga ang mahalaga sa pananambahan na ito, hindi tayo nakatingin sa mga pagkakamali na yan, kundi ang maging focus natin ay si Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi pag si Jesus Christ ang tinitignan mo, matututo kang magpasalamat. Pero kung nakikita mo yung mga inconvenience, yung mga mistakes ng ibang tao, yung mga mistakes ng mga preachers, meron kang malaking mamimiss pagdating sa pananambahan sa Diyos. Kaya di ba nakakalungkot minsan, sa mga church na kagaya po natin, di ba, ano ang naaalala ng tao? Ang naalala, yung tagal ng preaching. Pero hindi yung pinaka-preaching mismo. Yung tagal, pambihira si Pastor Val, ang tagal, yun ang naalala. Pero tanongin mo, ano ba yung naging preaching ni Pastor? Ay wala na, nalimutan na, yung tagal yung naalala. Nakakalungkot yun. Ano pa? Minsan na naalala pa, pambihira yung preacher, wrong grammar. Pambihira yung preacher, wrong pronunciation. Yung example niya, for example, yun ang naalala. Pero hindi yung pinakamensahe from the Word of God ang naalala ng mga tao. Minsan hindi lang yan. Minsan pag mga nagpipreach, ang naalala yung, ay hindi maganda yung color combination ng suot ni Pastor.
Hindi maganda yung color combination ng preacher. Yun ang naalala. Mga kapatid, madalas hindi natin nakikita yung kagandahan ng mensahe. Ang nakikita natin yung mga mistakes, yung mga kumbaga yung mga pagkakamali, kahinaan, yung mga hindi natin kaparehas ng preference, yun ang nakikita natin at nagiging malaking hadlang siya sa ating pananambahan sa Diyos. Itong mga Israelitang ito, ang dami ng ginawa ni God na kumbaga talagang masasabi nating kamanghamanghang gawa. Pero sa isang iglap lang, ang naalala nila, na-delay lang si Moses. Na hindi nga sila nagpasalamat. Lord, salamat Kung ikukumpara yung pag-aantay namin doon sa ginawa mo, wala yan. Sa tindi ng ginawa mo sa amin, dati nilalatigo kami, dati ganito pinapahirapan kami, ngayon relax na lang kami, nag-aantay na lang kami kay Moses. Hindi yun ang nakita nila. Moses, tagal mo kasi. Yun ang naalala nila, mistakes. Hindi lang yan, mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa materialism. Tingnan niyo po itong mga, itong mga Israelitang ito. Make us gods. Make us gods. Hindi sila makontento na meron silang sinasambang Diyos na hindi nakikita. Because the Bible tells us in John 4:24 that God is a spirit. And we have to worship God in spirit and in truth. Pero hindi naghanap sila ng nakikita. Dapat may nakikita. Dapat pinahawakan. Kaya pinuntahan pa nila itong si Aaron. Si Aaron naman, sa kanila, nakipag-compromise naman. Aaron, tagal-tagal ni Moses, tara, gawa ka ng Diyos, ng Diyos-Diyosan, ng rebulto. Asan yung mga gold nyo? Akin na. Gawin natin. Kaibigan, pagdating sa pananambahan sa Diyos, huwag nating titignan yung mga material na mga bagay. Tandaan nyo po, yan ang danger when it comes to prosperity gospel. Because when it comes to prosperity gospel, ang basis ng pagpapala ng Diyos, ang basis na yung God is in favor with you, dapat mapera ka. Dapat may sasakyan ka. Dapat hindi ka naglalakad, hindi ka nagko-commute. Yan ang nagiging basis ng pagpapala. But the reality, hindi ho dyan mga kapatid, biblically speaking, hindi yan basis ng pagpapala ng Diyos. Hindi pera, hindi sasakyan, hindi yung dami o laki ng bahay, hindi yung laki ng auditorium. Hindi po yan ang pananambahan sa Diyos. Pero since yan ang standard ng daigdig, may nahawakan. May nakikita, pero ang Diyos natin hindi natin nakikita. Kaya nga, we worship God in spirit and in truth. So sa mga bagay na ito, yan ang nakikita, ang mga Israelita na nambahan sila, by sight, yung nakikita, yung napupuna. Nakalimutan nila na in everything give thanks, for this is the will of God. Pasalamat sa Diyos. Pangalawa, worship is not about smile. Nakangiti ka, masaya ka palagi. Tagumpay palagi. Dahil may mga pagkakataon, pagdating sa ministry, may mga delays, may mga inconvenience. Kaya nga, sometimes pagdating sa ating pananambahan sa Diyos, sometimes we need to wait. Mag-aantay ka, hindi ura-urada. Hindi yung darating agad. Minsan kasi, napipressure tayo dun sa mga tao. Diba? Lalo minsan yung mga bagong asawa, diba? Sabi natin ilang taon na, ang nakaka-pressure dyan, ba't wala pa kayong anak? Bira, no? Dapat pag magtatanong kayong ganyan, magbibigay kayo ng 1 month advance, 1 month deposit, para makagawa na kagad sila ng anak. Kasi, may tamang oras ang lahat. Diba? Ba't hindi ka pa Bakit hindi ka pa lumalabas? Lahat ng bagay may tamang oras. At si God ang magbibigay sa atin ng tamang oras po na yan. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. At makikita natin dyan, may mga ginamit na makasalita na lahat po may oras, a time to die, a time to be born, a time to die, a time to heal. Lahat po may oras. Hindi natin pwedeng madaliin. At pag minadali mo yung isang bagay, papangit siya.
Kaya nga ma-apply natin yan sa lahat. Yan man ay nag-aantay ka ng trabaho, mapa-love life man yan, o anumang anggulo ng buhay natin, we need to wait. At sa pag-aantay minsan, hindi ka ngingiti. Inip ka eh. Hindi convenient ang mag-antay. Pero gaya nga ng nakita kong quote, hindi ko alam kung sino kaninong galing ito, basta sabi niya, God's delays are not God's denials. Sometimes we need to wait. May mga delay kasi sa standard. Iba kasi ang time ni God eh. Sa atin, minsan parang ang tingin natin delay. Parang kagaya ng mga Israelita, ang tagal naman ni Moses. Pero tandaan niyo po, maraming binibigay na instruction sa kanya ni God. So kay God, si God, may sarili siyang time kay Moses. Kung atin ay mapapasa atin, kailangan nating umiyak, lumapit sa Panginoon. Kaya nga, sabi po, ng isa sa mga nabasa ko, the deepest level of worship is praising God in spite of pain. Thanking God during trials, trusting Him when tempted, and loving Him when He seems distant. Hindi po pwedeng nandyan lagi si Moses. Hindi pwedeng puro mana, hindi puro quail. Sometimes you have to wait sa atin pong Panginoon. Next, mga kapatid, sometimes we need to wipe out. Alis, magputol. May aalisin. Kaya nga, alam nyo, nangyari dito sa kanila. Kung titignan natin dun sa Exodus 32, verse 26. Nung bumaba na si Moses, dahil naririnig na po nila dun sa kalayuan, naririnig na nila Moses, aba, merong rock concert. May rakrakan. Nagkakasiyahan. Pagdating ni Moses doon, sinabi ni Moses, and Moses, verse 26, when Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. And he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, and go in and out of from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Sa mga ganitong eksena sa Bible, mga kapatid, ang lupit naman ng Diyos na yan. Pumapatay ng tao, teka lang. Bakit ginawa yun ni God? Huwag nyo munang isipin yung kalupitan. Isipin nyo yung reason behind yung kalupitan na yun. Because God is a God of justice. Kaya nga may mga confused na mga theologians, sinasabi nila, magkaiba yung God ng Old Testament, magkaiba yung God ng New Testament. Hindi po, parehas lang yun. Iisa lang ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Ang problema, ang tinitignan ng mga ilang tao, yung God of love lang. Ang nakita nila yung merciful God lang. Pero hindi nila nakita that God is a holy God. At si God, hindi siya magpaparusa basta-basta. May binigay naman siyang instruction eh. Pag sumunod ka kay God, may pagpapala. Pero pag sumuwi ka, may konsekwensya. At ito nga po, kaya ngayon nangyari dito, pinatay itong mga, o kumaga humiwalay kay Moses, dahil hustisya ng Diyos yun sa kanila, sa katigasan ng ulo nila. Kaya minsan sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hindi laging ngiti. May mga mawawala, may mga maaalis. Parang kagaya ni Job, isang mayaman, pinagpala, na kung iisipin natin itong buhay ni Job, hindi papasok ito sa prosperity gospel. Dahil pag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka dapat maghihirap, hindi ka dapat nagkakasakit. Nagkasakit siya eh. Namatay lahat ng anak niya, nawala lahat ng ari-arian niya. Yung misis niya, kumbaga sinasabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Ganun mag-encourage. Pero minsan, kinakailangang may alisin, may i-wipe out sa iyong buhay para mas lalo kang mapalapit sa atin pong Panginoon. Kaya ano man ang naranasan na ito, no, na minsan hindi naman puro ngiti, may pag-iyak, may mag-aantay tayo minsan, may mga mawawala sa buhay natin. Pero gaya nga ng sinasabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Pasalamatan natin ang Panginoon. Next po, worship is not about supposition. Suppose, palapalagay. Kaya nga dito makikita natin, kung babalikan natin yung verse,
The people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods. Tingnan niyo yan. Make us gods which shall go before us. Na manguna sa amin, sabi ng mga tao. Tanong, paano nyo nalamang mangunguna yan sa inyo? Sino nagsabi? Mga kaibigan at mga kapatid, supposition lang po nila yan. Yan po yung walang batayan na palapalagay, paniniwala nila, pero walang ebidensya. Mga kaibigan at mga kapatid, when it comes to worshiping God, hindi pwedeng palapalagay. Hindi pwedeng inaakala ko lang. Kaya nga pagdating sa Diyos, nagbigay siya ng Bible, nagbigay siya ng standard in order for us para clear na malaman natin anong tama, ano ang mga mali, paano tayo mamuhay sa katotohanan at manatiling mamuhay sa katotohanan. Hindi pwedeng palapalagay. Kaya ano ang epekto po nito? Pag sa tingin mo yung pananambahan sa Diyos ay palapalagay lang, personal na opinion, subjective lamang na paniniwala. Ano mangyayari nun? Of course, number one, ang effect po nito, deception. Madadaya ka. Dahil hindi po pwede na ang pananambahan sa Diyos ay nakadepende lang sa dahil sinabi lang ng puso mo. Dahil sinabi lang ng isip mo. Kaya nga sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Hindi pwedeng pananambahan sa Diyos ay sinasabi lang ng puso. Okay? Kaya nga, maraming mga nagpapakilalang mananampalataya. Sabi na, ay, hindi ko kinakailangang mag-attend sa mga church kasi, sabi ng puso ko, okay lang. Hindi po. Love life, sabi ng puso, ba't pinili mo yung lalaki niyan? Pinili mo yung babae niyan? Sabi ng puso ko, no, dangerous advice. Kaya nga dito sa Romans 1:25, who changed the truth of God into a lie. Ito nangyari sa mga Israelita, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Kasi ang standard ng mga Israelita na nagmula sa Ehipto, nasa Egypt pa rin yung utak nila, nasa Egypt pa rin yung puso nila. Kaya inaakala nila, yung God na nagligtas sa kanila, may physical image. Pero hindi. Hindi yan. At sino nagsabi sa kanilang, gumawa kayo niyan? At sino nagsabi sa kanila na yung gagawin nilang idol, siyang mangunguna sa kanila? Mga kapatid, walang ganyan. Walang idol na pangungunahan ka dahil ang idol ay walang buhay. Kaya nga nakakalungkot, di ba, kahit naman ngayong December, ang alam ng mga Christian churches na kine-celebrate ang kapanganakan ni Christ, bagamat wala namang sinabing na date sa Bible. Okay? Pero we have to be careful then when it comes to celebration. Bakit? Sapagkat alam naman natin na ang sekular na daigdig natin, hindi naman talaga si Christ ang talagang nasasamba sa araw na itong mga panahong ito. Kaya nga, di ba, may mga tao na nagbibigay ng wish list nila kay Santa Claus. Ano magagawa ni Santa Claus? Uy, magpakabait ka. Hindi ka riregaluhan ni Santa Claus. Teka lang, sino ba si Santa Claus? Imbis na ang glory ay kay Jesus, napupunta na doon sa isang kasinungalingang imbento. At kahit naman i-compare niyo yung sinasabi nilang so-called Saint Nicholas, ibang-iba yung sa Santa Claus na sinasabi nila kaysa doon sa Saint Nicholas. Kaya nakakalungkot sapagkat yung glory na dapat kay Jesus Christ. Kaya nga, bakit ang isip ng tao is commercialism? Kasi nadaya eh. Diba? Bakit may mga taong sila ay nagpapakamatay pagdating ng Disyembre kasi malayo ako sa pamilya ko, wala akong pera. So what kung wala kang pera? So what kung wala kang bonus o wala kang 13th month? Hindi naman yan ang talagang kapanganakan ni Christ. Walang kinalaman yan sa kapanganakan ni Christ. Naku, tinan niyo yung iba, di ba? Gumagawa pa ng mga ilang kadahilanan para doon sa mga inaanak o mga inaanak, kailangan kumuha kayo ng NBI, no?
kinakailangan mga inaanak, meron talagang matibay na patunay na talagang ninong nyo ko. Di ba gumagawa pa ng ganun? Kasi nga, wala lang talagang pambayad wala lang pambigay eh. Pero bakit pa umaabot ng ganun? Kasi nga, ang iniisip natin, yung kaparehas din ang iniisip ng daigdig. It's all about money. It's all about party. But no, ang talagang kapanganakan ni Kristo, it's all about the gospel. It's all about salvation. Kung meron man tayong gift na dapat ibigay sa mga inaanak natin, irigalo natin yung buhay na walang hanggan pag unsaved yung mga yan. Kaya magandang rason, inaanak ha, si Kristo na lang ang bibigay ko sa'yo. Diba? Bibigay ko sa'yo si Kristo na siyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi pag nagbigay ka ng, sabi nga pala ng 20 pesos, okay na daw diba sa news. Pag nagbigay ka ng 20 pesos, parehas lang yan, magbigay ka ng 1,000. Pagkatapos ng ilang araw, wala na yan. Pero pag ang binigay mo, buhay na walang hanggan, pag naligtas yan, nako, hanggang sa langit, pasasalamatan ka niyan. Huwag tayong papadaya sa daigdig na ito. Hindi masama magbigay ka, pero huwag kang maubliga. Na para bagang, wala nang Pasko dahil wala akong pera. No. Si Kristo ang dahilan ng lahat. Pangalawa, hindi lang po deception, pumupunta na doon sa dullness o isa sa mga meaning ng word na ito ay foolishness. Kahangalan na. Tingnan niyo yan. Ang mga Israelita, sabi nila, gawa tayo ng rebulto. Anong sabi ng Psalm 115 verses 4 to 8? Their idols are silver and gold. The work of men's hands, gawa lang ng tao yan. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them. So, everyone that trusted in them. Kita niyo yung kahangalan yan? Pagawa sila ng rebulto, sabi nila pangungunahan. Paano sila pangungunahan yan? May mata nga yung rebulto, hindi naman nakakakita. May tenga yung rebulto, pero hindi naman nakakarinig. May paa yung rebultong gagawin, pero hindi naman nakakalakad. Napakahangal ng ganun kaisipan. Pero mga kaibigan at mga kapatid, pag nadaya na ang isang tao, yan, lalabas na yung kahangalan. Katigasan na ng puso, nagiging matigas na. Na kahit na isang pangaralan mo, hindi na naniniwala, ayaw nang ituwid ang kanilang buhay. Kasi nga, kagaya ng Diyos-Diyosan nila, na walang buhay, na matigas, nagiging ganun na rin minsan yung mga sumusunod sa mga rebultong ito. At ganyan na ganyan ang kaisipan ng mga Israelita. At ano naging dulo? Letter C, destruction. Yung mga ng rebulto na hindi nagsisi. Yun nga, buti na lang tong si Aaron, nagsisi siya eh. Pero kasabwat din siya dyan sa kalokohan na yan. Salamat na lang. Ano nangyari dun sa mga hindi nagrepent? Destruction ng dulo nila. Nasa itong si Moses, sinabi ako, sino yung panig sa Diyos, dito kayo sa akin. Yung hindi, umiwalay kayo, pinarusahan, pinagpapatay sila. Justice ni God. Kaya nga sabi ng Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hindi pwedeng palapalagay. Hindi pwedeng sariling opinion. When it comes to worshiping God, thus saith the Lord. Anong sabi ng Bible? Hindi pwedeng opinion mo lang, hindi pwedeng sinasabi ng majority, kinakailangan kung ano sinabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang pinakapunto talaga ng usaping ito, ang mga Israelita may malaking problema sa kanilang puso. Dahil ang tingin nila, sila dapat ang Diyos. Sila dapat ang please, imbis na i-please nila si God. Hindi nga sila nagpasalamat dahil feeling nila, dapat ako ma-please. Sabi nga, worship removes self from the throne. Pagdating sa pananampahan, hindi dapat tayo ang sentro. Hindi tayo ang nasa trono. Worship removes self from the throne of our heart. But,
complaining. Insist we stay seated there. Puro angal. Ang mga Israelita, sinasabi nila, dapat di na lang tayo umalis dun sa Egypt eh. Mas maganda pa. Yun ang matindi sa lahat. Minsan mananampalataya ka na, naalala mo yung buhay mo noon, sana, doon na lang ako dati. Ano ba meron sa dati? Manginginom ka? Masarap ba yun? Wala kang direksyon? Masarap ba yun? Hindi. Dinadaya ka lang ng kaaway. Dinadaya ka lang ng puso mo. Dahil ang nasa puso mo, isip mo, ikaw pa rin ang nasa sentro. Ikaw pa rin ang nasa trono. No. Pagdating sa pananambahan sa Diyos, dapat ang nasa trono ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Panghuli, worship is not about us. It's about God. Hindi ikaw ang sentro. Hindi ako ang sentro. Si God ang pinakasentro nito. Kung kalooban ng Panginoon na kinakailangan mag-antay ka, siya pa rin ang dapat masunod. Kung kinakailangang ikaw ay makaranas ng konting inconvenience sa buhay na ito, hindi ito tungkol sa iyo, tungkol sa Kanya ito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, nakakalimutan natin magpasalamat minsan dahil ang sentro, ang iniisip natin sarili natin. Yung focus natin sarili natin, na tayo pa rin ang nakaupo sa trono ng buhay natin, hindi na po dapat. It's all about God. Lord, maraming salamat sa hapon na ito. Panginoon, ang mga Israelita na lumabas sa Ehipto nung panahon ni Moses, ang titigas ng ulo nila. Nakita nila yung milagro, yung kapangyarihan mo kung paanong pinagtanggol mo sila doon sa 10 plagues. Kung paano pong nahati ang Red Sea para makatawid sila at makaalis sa Ehipto. Kung paano prinobide nyo ang kanilang pagkain at ang kanilang inumin ng libre. Kung paano silang nagtagumpay laban sa mga Amalekites. Kitang-kita yung power mo. Pero Lord, nakaramdam lang sila, nakaranas sila ng konting delay lang, nakalimutan nilang lahat. Angal na ang lumabas sa kanilang mga bibig. Yung mga inconvenience na ang kanilang nakita at biglang na-erase sa kanila na para bagang wala kayong ginawang mabuti sa kanila. Nakakainis yung kanilang buhay o kanilang pananaw. Pero Lord, remind us kung minsan nagiging ganyan din po kami. Baka mamaya, angal kami ng angal sa buhay namin. Wala na kami nakikitang maganda. Puro na lang negatibo, puro na lang angal. Hindi na namin, nakakalimutan na namin magpasalamat. Nakalimutan na naming sambahin ka at itaas ang iyong pangalan. Lord, sorry po. Kung minsan para kaming mga nagiging Israelita, na imbis na blessing ang lumalabas sa amin, imbis na makapag-influence kami ng maganda, minsan nakakahawa pa kami ng negatibong espiritu, temper na nasa amin. Teach us, Lord, to repent. Kung paano, Lord, ang mga Israelita, ang naging dulo nila ay kapahamakan yung mga hindi nagsisi. Lord, huwag niyo pong hayaan na magtuloy-tuloy yung mga yung ingratitude sa amin na hindi kami marunong magpasalamat. Nasa konting mga bagay lang, matuto kaming i-appreciate yung mga blessings po ninyo sa aming buhay. Salamat po sa iyong presensya, sa kaligtasan, at mga iba pang spiritual na pagpapala. Salamat, Panginoon, sa church na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa mga kapatiran, kahit sa ibang mga local church na nakaka-fellowship namin, salamat po sa kanila. Salamat, Panginoon, sa komunidad na kung saan kami kabilang. Hindi man ito perpekto, pero sa pamamagitan po nito, ay pwede namin ito maging mission field para ipakilala ka. Salamat sa trabaho. Salamat po sa mga allowance or maaring mga pensyon na natatanggap ng ilang kapatiran. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay blessing from you. Baka mamaya, tumatanggap nga kami pero nakakalimutan namin magpasalamat. Kaya Lord, imbis na puro complain,
mas mangibabaw sa aming bibig ang pasasalamat at pagpuri sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen.